Pinagmasdan ko ang anak kong mahimbing na natutulog. Katabi niya ang teddy bear na ibinigay ni Ethan sa kanya kanina. Paano ko nga ba makakalibutan ng daddy ni Olive? Kung tuwing tinitingnan ko sa Olive, ay mukha ni Owen ang nakikita ko. Kamukhang kamukha kasi ni Olive ang daddy niya. Ewan ko nga ba, bakit hindi sa akin nagmana si Olive? Nakakalungkot lang. Ako yung nagdala sa kanya ng 9 months ngunit paglabas niya, mamanahin niya lang pala ang mukha ng walang kwenta niyang ama. Hindi ko alam kung ano naghihintay sa amin sa Pilipinas, pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi ko ipakikilala si Olive sa kanyang ama. Bakit pa? Masaya kami kahit na wala si Owen sa buhay namin at mapapanatili namin iyon kahit pa hindi na makilala ni Olive ang totoo niyang ama. Si Ethan pa lang ay masaya na si Olive at masaya rin naman ako. Ngayon ko na-realize na hindi ko kailangan si Owen sa buhay ko. Mommy, let's go! Dad is waiting! Umalingaw-ngaw ang boses ni Olive mula sa pintuan ng kwarto namin. Kanina pa siya nakabihis habang ako'y nahihirapang ayusin ang strap ng bra ko. Bakit ba kasi bumalaktad ang strap nito? Mommy! Nagulat na lamang ako na bigla na lamang na nasa likuran ko ng anak ko. Anak, hintayin mo na lamang ako sa labas. Matatapos na to. Hurry, Mommy! Super excited na ako makita ang Philippines. Wait lang anak. Baliktad din yata ang ponte ni Mommy. Ani ko, na ikinabungis-ngis ng tawa ng anak ko. Mommy! Wow! Biglang napasigaw ang anak ko habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Itinuturo niya ang character balloons. Para bang ngayon lang nakakita ng ganoon. Hindi kasi kami palaging lumalabas doon sa ibang bansa. Kaya parang naninibago si Olive sa mga nakikita niya. Actually, kanina pa siya napapawaw. Pagbaba pa lang namin sa airport, ang dami niya kaagad na komento kanina. Hindi na raw kasi mapupula mga tao dito kundi katulad niya na ang kulay ng mga balat nito. Do you want a balloon, baby? Bali ni Ethan sa anak ko. I'd be a liar if I said no. I want a balloon, please. Daddy? Napangiti na lamang ako nang gamitin na naman ni Olive ang kanyang poppy eyes with please. Ay naku anak. Poor Ethan. Alam kong hindi niya matatanggihan ang anak ko. Okay, let's buy you a balloon. Iniatras na Ethan ang kotse para mabalikan namin ang mga balloons. Yay! Thank you, Daddy! Tuwang-tuwa naman ang bata. Napangiti na lamang ako sa kanila. Mas close pa nga yata ni Olive si Ethan kaysa sa akin na kanyang ina. What balloon character do you want, baby? Tanong ulit ni Ethan kay Olive. Huminto ang kotse sa tapat ng nagtitinda ng balloons. I want Sophia, Daddy. Hello, Sophia! Sagot ng anak ko. Excited na ito na mahawakan ng balloon. Okay, stay here. Ako na lang ang lalabas. Paliwanag ni Ethan sa anak ko. Okay, Daddy. Tumango naman ang anak ko. Lumabas na ng tuluyan si Ethan mula sa kotse. Nilapitan niya nagtitinda ng balloon at binili ang Sophia character balloon. Tuwang-tuwa naman si Olive na ibigay ito ni Ethan sa kanya. Love ko na Philippines, Mommy. Tuwang-tuwa na sabi ni Olive. Siyempre, Pinoy tayo, baby. Kaya dapat mahalin natin ang sariling atin. Ganoon po ba yun, Mommy? Nagkatinginan na lamang kami ni Ethan sabay na napangiti na lang. Matulog ka muna, anak. Maya-maya pa tayo makakarating sa bahay ng tito mo. But I'm not sleepy, Mommy. Hindi pa rin naantok ang batang ito. Maaga pa itong nagising pero hanggang ngayon hindi pa natutulog. Hindi naman halata na excited na siyang makita ang kanyang mga tito. Hinayaan ko na lamang na magdadaldal ito. Habang ayaw nitong matulog, ako naman ay pumipikit na ang mga mata dahil dinalaw na ng antok. Nagising na lamang ako dahil sa lakas ng sigaw ng anak ko. Nalimpungatan tuloy ako at bigla akong napatayo. Aray! Niwi ko na maipit ang tiyan ko. May seatbelt nga pala ako. Mommy, are you okay? Bigla ka kasing sumigaw. Naipit tuloy ang bilbil ko, anak. Ani ko habang nakangiwi. Sorry, Mommy. Ikaw kasi, ayaw mo mag-exercise. Palagi ka natutulog kaya meron kang bilbil. Look at me, Mommy. Wala akong bilbil. Ipinakita pa niya sa akin ang kanyang tiyan. Bata ka pa kasi, anak. Ganun pa yun, Mommy? Ibig sabihin paglaki ko magkakaroon din ako ng bilbil? Depende, anak. Nandito na tayo. Sigaw ni Ethan. Nandito na raw po tayo, Mommy, sabi ni Daddy. Oo, narinig ko. Talagang sisuguan pa ulit ako sa akin tenga. Mabibingi yata ako sa batang ito. Napatingin ako sa labas. Nandito na nga kami. Ang laki ng pinagbago ng bahay. Mukhang ipinarenovate ito nila kuya. Lumabas sa Ethan at pinagbuksan kami.
Kinuha niya si Olive at binuhat ito. Wow, ang sarap sa feeling na nandito na ulit ako sa tapat ng bahay. Ilang taon ko ding tiniis ito. Ilang taon ko din na namiss ang bahay na to. Masayang masaya na sambit ko. Hinawakan ni Ethan ang kamay ko. Let's go? Nginitaan ko na lamang ito. Pumasok na kami sa loob, ngunit pagpasok namin ay sobrang tahimik ng paligid. Mukhang wala yatang tao. Sinabi naman namin kina kuya na uuwi kami ngayon, pero bakit mukhang wala yatang tao? Pumasok yata sila. Wala yata sila, kuya. Ani ko. Surprise! Nalaka mga mata ko na bigla na lamang nagsilabasa ng mga ito. Malapad ako napangiti. Surprise, bunso! Sigaw ng mga kuya ko. Lumapit sila sa akin. Naibaling ko ang aking paningin kay Ate Thea na ngayon ay medyo malaki ang tiyan. Buntis siya? Aba nga naman ang Kuya Allen ko. Sa tagal ng panahon, ngayon niya lamang nabuntis sa Ate Thea. Welcome back, Angel. Bate ni ate. Thank you, ate. Ito na bang pamangkin namin? Ani, nila kuya kay Olive. Hello po mga tito kong pogi. Bate ni Olive sa mga tito niya. Bakit hindi ko po kayo kamukha? Hindi ko rin po kamukha si Daddy. Mommy, sino pong kamukha ko? Natigilan ako sa naging tanong ni Olive. Sa tinagal-tagal na panahon, ngayon niya lang sa akin na itanong iyon. Hindi niya kamukha ang daddy Ethan niya at ang mga titos niya dahil doon siya nagmana sa totoong daddy niya. Daddy niyang walang pakaalam sa amin. Baby, ibig sabihin lang niyan, you're special. Nag-iisa ka lang, walang katulad. Sino bang gusto mong maging kamukha? Tanong ni Kuya Alex. Napatingin si Olive kay Ethan. Si Daddy. Napangiti na lamang si Ethan. Habang sila kuya naman ay nagkatinginan na lamang. Si Ate Thea naman ay napangiti na lang. Nag-uusap sila sa sala habang kami ni Ate Thea ay nasa kusina. Inaasikaso ang lunch. Ate, congratulations sa inyo ni Kuya Allen. Magkakababy na rin pala kayo. Oo nga eh. Nagbago na ba si Kuya? Feel ko nagbago na siya, Angel. Simula nang mabuntis ako, ay hindi niya na ako pinapauwi sa bahay. Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Hindi siya umaalis ng bahay kundi nandito lang siya. Inaasikaso ako. Ang laki na ipinagbago ng kuya mo simula nang mabuntis ako. Good to hear that, ate. At least, focus na lang si kuya sa inyo na magiging baby niyo. Sana nga, hindi magbabago ang kuya mo, Angel. Alam ko at kilala ko ang mga kuya ko, ate. Mga mukha lang silang hindi mapagkakatiwalaan at mga mukhang babaero. Pero mapagmahal ang mga yan. Masama lang sila magsalita but deep inside, mababait naman. Nagtawanan na lamang kami ni Ate Thea. Pagkatapos namin magluto ay inihanda na namin ang tanghalian. Sabay-sabay na rin na pumasok sa dining sila kuya at si Ethan kasama si Olive na ayaw na yatang kumala sa kinikilala nitong daddy. Anak, dito ka sa tabi ko. Hinila ko ang upuan sa tabi ko para dito umupo si Olive. Ngunit hindi ito lumapit. Mommy, dito na lang ako sa tabi ni daddy. Napatingin sa akin sila kuya. Para bang nagtatanong sa akin kung bakit daddy ang pagkakakilala ni Olive kay Ethan. Hindi ko naman sinabing daddy ni Olive si Ethan. Si Olive mismo ang kusang tumawag kay Ethan na daddy. Birthday mo nga pala next day, Kas. Ani Ate Thea. Napatingin ako kay Ethan. Oh my God, nakalimutan ko yata. Ngayon ko lang nakalimutan ang birthday ni Ethan. Noon, taon-taon naming sinaselebrate ang birthday niya at ako pa nga itong nakakaalala sa birthday niya kesa sa kanya. Bakit ngayon hindi ko man lang naalala yun? Oo nga pala, birthday mo na sa susunod na araw. Ani ko. Yeah, I thought you forgot. Baling niya sa akin. Masyado lang kasi tayo naging busy noong mga nakarang araw at ngayon naman kauwi lang din natin. Sagot ko. It's okay. I understand. Saan mo gaganapin ang birthday mo, Ethan? Tanong ni Kuya Alex. I think sa bahay na lang. Huwag kayo mawawala sa party bukas. Sure, pupunta kami at syempre itong kapatid ko. Siya ang baon namin. Nagtawanan sila. Hindi ka po ba dito titira, Daddy? Nagkatinginan kami lahat dahil sa tanong ni Olive. Maging si Ethan ay napatingin din sa akin. Si Daddy kasi may sariling house, baby. Kawawa naman kasi ang house ng Daddy kung hindi ko titirhan. Kaya soon, kayo naman ang mommy mo ang titira doon. Tayong tatlo. Sagot ni Ethan sa anak ko, sabay kindat dito sa akin. Kinakabahan ako sa soon na iyon. Baka mag-expect siyang sasagutin ko siya. Ayoko nga mag-expect siya ng sobra dahil hindi ko alam kung matutugunan ko ang expectation niya. Yay!
As usual, tuwang-tuwa na naman ang anak ko. Ang babaw ng kaligayahan niya. Sir, nandito ko ang kaibigan niyo. Mula sa pintuan ng office ng Owen ay bigla na lamang dumungaw doon ang kanyang secretary. Sinong kaibigan? Wala kasi siyang inaasahang bisita ngayon. Pumasok ng tuluyan si Ethan. Ilang taon din na hindi niya nakita ito. Nabalitaan niya ngang nasa ibang bansa ito at nagkaroon na ng asawa. Long time no see, dude. Bati sa kanya ni Ethan. Akala ko naman kung sinong bisita. Ikaw lang pala. So, how's life? I'm good. We just got home yesterday. I heard you got married. Who's the lucky woman, huh? Who told you that? I just heard from Oscar. How about you? Kumusta ka naman? Iniba ni Ethan ang usapan. Curious pa naman siya kung sino ang pinakasalan ng kaibigan niya. Don't ask about mine. Let's talk about yours, Ethan. You'll meet her soon. By the way, I came here to invite you to my birthday. I think you forgot my birthday. Oo nga pala, bukas na nga pala ang birthday mo. I'm not sure kung makakapunta ako. Bakit naman? Birthday rin kasi ng anak ni Vivian. Vivian? Yup, si Vivian. Girlfriend mo? No, she's just my friend. Hindi na rin nagtagal pa si Ethan sa office niya. Pagkatapos ng maikli nilang pag-uusap ay lumabas na rin kaagad ito. Napaisip tuloy siya kung sino ang babaeng nililigawan ng kaibigan. Siguro ay taga-ibang bansa ito. Good morning, Mommy! Humihikab akong bumangon sa kama. Maaga pa lang ang ingay na ng anak ko. Good morning, anak. Sumampa siya sa kama. Saka hinalikan ako sa pisngi. Amoy panis na laway ka na, Mommy. Umiga lang ulit ako. Parang ayaw ko pa kasing bumangon. Mommy, get up! It's Daddy's birthday today. I'm super duper excited na makita ang house ni Daddy. Oo nga pala. Birthday na nga pala ni Ethan. Bakit ba ang daming energy ng batang ito? Pinakahuli na nga siyang natulog kagabi. Siya pang pinakaunang nagising. Anak, bigyan mo muna ako ng ilang minuto. I'm really tired. Mommy, there's no time. You need to get dressed. Dad is waiting. Ani Olive sa tenga ko. Naimulat ko ang aking mga mata. Are you sure, anak? Naghihintay ang daddy mo? Tumango lamang ito. Napakamo tuloy ako sa aking batok. Baka isipin nun binabaliwala ko ang kaarawan niya. Napilitan tuloy akong bumangon. Anak, hintayin mo na lang ako sa labas. Maliligo lang muna sa mama. Okay, Mommy. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas ng anak ko. Dumiretso ako sa banyo para maligo. Nakahanda na rin naman ang isusuot ko. I chose to wear a black bodycon with a slit on my thigh. My smooth thighs were completely exposed and I just tied my hair up. Pinangmasdan ko sa salamin na aking sarili. Litaw na litaw ang kaputian ko lalo na at black ang suot ko. Huminga ako ng malalim bago tuluyan lumabas ng kwarto. Hindi ko naman nakalaing madadatnan ko si Lukuya sa sala na nakabihis na. Handang-handa na sila at ako na lang palang hinihintay. Pero bakit pala si Ethan? Nasaan si Ethan? Akala ko nandito siya. Umalis na. Hihintayin niya na lang daw tayo sa party. Sagot ni Kuya Alex. Ang tagal mo kasi, bunso. Pinaghandaan mo talagang birthday ni Ethan. Napakaganda mo dyan sa suot mo. Mapagkakamalan ka pang model. Komento naman ni Kuya Allen. Wala na akong ibang nakita pa na susutin. Ayoko naman sa iba dahil sobrang na lumalantad ang parte ng katawan ko. Napakaganda mo, Angel. I'm sure my cousin will be amazed by your beauty. Panunokso naman ni Ate Thea. Thank you, ate. Ikaw rin naman, napakaganda mo. Kaya mas lalong na-inlove si Kuya eh. Ganda ko. Teka, bakit walang ano ko? Nasaan si Olive? Bakit wala siya dito? Sunuid ko ng tingin ng salang ngunit wala talagang anak ko. Huwag kang mag-alala, kasama niya ang daddy niya. Sagot ni Kuya Alex. Isa naman ni Ethan, si Olive? Yes, bunso. Ayaw magpaiwan ng anak mo eh. Gustong-gusto niya sumama kay Ethan. Napangiti na lamang ako. Ang kulit talaga ng anak ko. Talagang sumama na siya kay Ethan. Hindi man lang talaga ako hinintay. Hindi ko na alam kung ako pa ba ang nanay ng batang yun o si Ethan na ang nanay-tatay ng batang yun. Mas mahal pa yata ng anak ko si Ethan. Natawa naman sila. Hayaan mo na. Talagang close siya sa kinikilalang daddy niya. Walang kwenta kasi yung tunay niyang ama. Sa halip na magpakaama sa tunay niyang anak, doon pa siya nagpapakaama sa hindi niya naman anak. Mahabang litaan niya ni Kuya Alex.
Anong ibig mo sabihin, kuya? Huwag mo na isipin ang sinabi ko. Ano pa bang hinihintay natin? Umalis na tayo. Pagkalabas ni Owen sa kotse ay dumiretso na rin kaagad siya kung saan gaganapin ang party sa bahay ni Ethan. Ngayon na lang ulit siya nakapunta dito. Dumaan lang siya saglit sa birthday party ng anak ni Vivian, ngunit umalis rin kaagad siya para umattend sa birthday ni Ethan. Hindi niya nga inaasahan magkakasabay pa sila ni Oscar. Oh, kala ko hindi ka invited. Biniro pa siya nito. Pinuntahan ako ni Ethan kahapon sa office. Biro lang. Natatawang sabi ni Oscar. Habang naglalakad ay inaayos niya naman ang kanyang suit. Nagulat na lamang siya nang biglang may bumangga sa kanyang mga hita. Oh! Isang batang babae na hinahaplos ang noo dahil nauntog ito sa kanyang hita. Baby girl, okay ka lang? Natatarantang tanong niya dito. Para bang nasaktan ito ng sobra. Napatingala ito sa kanya kaya naman nagtama ang kanilang mga mata. Napaawang ang kanyang labi dahil sa maamumukha ng batang nasa kanyang harapan. Tinitigan niya ito ng matagal. Are you blind? Hindi niya inaasang susungitan siya nito. Nakalukip pa nga ito sa kanyang harapan. Bahagya siyang natawa. Excuse me, I'm not blind. You're the one not looking where you're going, baby girl. Sinabayan naman niya ang kasungitan ng batang ito. Mas natuwa pa siya nang tarayan ulit siya nito. Isusumbong kita sa mommy ko. Nakanguso na nito sabi sa kanya. Pareho silang natawa ni Oscar. Ang bata mo pa pero ang sungit mo na. Ani Oscar. Pero alam mo bang magkamukha kayo na lalaki sinusungitan mo ngayon, baby girl? Anong pangalan mo? Tanong pa ni Oscar. Dahil sa sinabi ni Oscar ay mas lalo niyang tinitigan ang mukha ng batang babae at pansin niya rin ang kanilang pagkakapareha. Napanguso ang batang nasa kanilang harapan. Sorry, I don't talk to strangers. That's what my beautiful mommy told me. Nakapamewang naman ito ngayon sa kanilang harapan. Mas lalong na-amaze si Oscar at ganoon din naman siya dahil sa kasungitan ng batang ito. Beautiful mommy, ha? Asar ni Oscar. Ipakilala mo nga sa amin ang beautiful mommy mo? Dagdag na asar ni Oscar. No way! Malalagot ka sa daddy ko. Muli ay nagtawanan silang dalawa ni Oscar. Ang cute ng batang ito at mukhang hindi sila titigilan sa pagtataray nito. What is your name, baby girl? Lumuhod siya para mapantayan nito. I told you, I don't talk to stranger. But you're already talking to me. Nakangiti naman na sabi ni Owen. Itinikom nito ang bibig at bigla na lamang sila nitong tinakbuhan palayo. Nagtawanan na lamang silang dalawa ni Oscar. Seryoso, kamukha ka niya. Siguro, pinaglinhan ka ng nanay noon, bro. Biro pa ni Oscar. Impossible. Pangalawang beses ko na makapasok dito sa pamamahay ni Ethan. Kararating lang namin at may mga nakasabayan na din kaming pumasok ng gate. Marami yatang invited na mga kaibigan sa Ethan. Ano pa nga ba? Ganun talaga kapag mahalagang araw. Hindi mawawala ang mga kaibigan at lalong-lalo na ang mga mahal sa buhay. Sino-sino pa kaya ang mga invited? Angel, ang yaman pala talaga ng manliligaw mo. Ani Kuya Alex. Ayan ka na naman kuya. Sinamaan ko ito ng tingin. Sinasabi ko lang, sigurado naman ako na iba siya sa asawa mo. Ex, kuya. Pagtatama ko. Kailan mo ba naging ex sa gagong yun? Hindi ka pa nakakapirma sa annulment na hinihingi nito dahil nasa ibang bansa ka na? In short, asawa mo pa din ang gagong yun. Kuya, huwag na natin siya pag-usapan. Mukhang kailangan ko yata makilala ang asawa mo, Angel. Hirit naman ni Ate Thea. Ex ko na siya, ate, kaya huwag na lang natin siya pag-usapan dito. Nakalimutan ko na nga kung anong pangalan niya eh. Kahit na mukha niya, nakalimutan ko na din. Jesus! Sige na nga. Pass. Basta yung present, yung cousin ko. Kailan mo ba sasagutin? Pananukso ni Ate Thea sa akin. Ate, hindi ko pa alam. Huwag mo nang patagalin, Angel. Ako mas sobrang matutuwa kapag sinagot mo na ang cousin ko. Muli ay tukso ni Ate Thea sa akin. Hindi na lamang ako nagsalita pa. Papasok na kami at may nag-a-assist na rin sa amin kung saan ang table namin. Hindi ko pa nakikita si Ethan at ang anak ko. Hindi ko pa din napapansin. Mukhang wala sila dito. Baka nasa loob pa sila ng bahay. Wala din naman kaming kilala dito sa party. Hindi namin kilala ang ibang mga bisita. Maya-maya lang din ay nakita ko na si Ethan. Kapapasok lamang dito sa venue. Ang laki ng mga ngiti nito na kumakaway sa mga bisita niya. Naibaling ang kanyang paningin dito sa aming banda. Kumaway na din siya sa amin. Ang anak ko, kasama niya. Hawak pa niya ang kamay ni Olive.
Kinumayan ko naman ang anak ko kaya naman tumakbo itong palapit sa kinaroroonan namin. Isa-isa siyang nagmano sa mga tito niya, maging kay Ate Thea at sa huli ay sa akin. Anak, ayos ka lang? Hindi ka ba nangulit sa daddy mo? Hindi naman, mommy. Behave lang naman ako eh. Sagot naman niya. Very good kung ganoon. Maya-maya lang din ay hindi ko na malayang nakalapit na pala sa amin sa Ethan. Nakapag-usap muna siya sa mga kuya ko bago siya lumapit sa akin. Hinalakan niya ako sa cheek sabay bulong nito sa tenga ko. You look so beautiful in that dress. Napalunok na lamang ako dahil sa sinabi niya. Kumabog rin naman ang dibdib ko. Para akong teenager na kinilig sa sinabi niya. Alam ko maganda ako pero iba pa rin talaga kapag ibang tao ang nagsasabi. I heard you, Daddy. Nagbaba ko ng tingin na bigla na lamang tinukso ni Olive si Ethan. Si Ethan naman ay pangiti-ngiti lang. Anak, saway ko. Why, mommy? Sinanyasan ko na lamang siyang itikom ang kanyang bibig. Tinawanan lamang ako ng anak ko. Oh, si Oscar. Bigla na lamang nagsalita sa Ate Thea. Napatingin kaagad ako kung saan banda ang tinuturo niya. Ang hindi ko inaasahan ay ang makita si Kuya Oscar. Nandito si Kuya Oscar? Yeah, I invited him cause. Sagot naman ni Ethan. Napansin kong siniko ni Kuya Alan sa Ate Thea. Para bang nagtatanong kung sino si Kuya Oscar sa buhay ni Ate Thea. Kaibigan ko lang si Oscar, ano ka ba? Kaibigan namin ni Ethan. Ni Ate Thea. Nagpaliwanag lamang siya kay Kuya Alan. Hindi pa natin nababati yung may birthday. Happy birthday nga pala, Ethan. Si Kuya Alex naman ang nagsalita. Oo nga pala. Happy birthday. Segunda ko naman. Sumunod naman na bumati ay sila Kuya Alan at Ate Thea. Thank you guys. Sagot ni Ethan. Isa lang ang hiling ko sa birthday ko. Sana'y matupad yun. Dagdag ni Ethan sabay tingin ito sa akin. Ano kaya yung gusto niyang matupad? Nasa kanya naman na ang lahat. Hindi ko akalaing may kulang pa pala sa kanya. Naiwanan ko muna kayo guys. Babalik ako. Nagpaalam na si Ethan. Naiwan na ulit kami sa aming table. Narinig mo, bunso? Dapat matupad ang hiling ni Ethan. Baling ni Kuya Alex sa akin. Kuya naman, anong kinalaman ko sa hiling niya? Alam ko na ang hiling nun. Ang slow mo talaga, bunso. Asar ni Kuya sa akin. Mommy, I know Daddy's wish. Ang anak ko naman na nagsalita. May halo itong pangaasar. Sabihin mo nga sa akin, baby. Para naman malaman din ni tita. Ani Ate Thea sa anak ko. Lumapit naman ang anak ko sa kanya saka ito bumulong. Pareho silang natawa pagkatapos. Sabay-sabay kami napatingin sa harapan ng marinig ang boss ni Ethan. Nagsasalita na ito sa harapan. Nagpapasalamat sa mga dumalo. Napatingin si Ethan sa kinaroroonan namin. Napangiti ito saka kumaway. Kaya naman napatingin din sa amin na lahat ng bisita. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin. Nakakabalisa kapag marami nakatingin sa'yo. To a woman over there. Muli ako napatingin sa kinaroroonan ni Ethan. Diyos ko, alam kong ako ang babaeng tinutukoy niya. Ang tabis ng kanya mga ngiti at maging ang kanya mga mata ay kakaibang kislap nito. Kitang-kita ang saya. The woman wearing a black dress. Pwede ka bang pumunta dito sa tabi ko? Nakagat kong aking labi. Napuno ng tuksuhan sa aming table. Sila kuya, panay ang panunukso nila sa akin lalo na sa Ate Thea. At hindi naman nagpapahuli ang anak ko. Lumapit ka na, bunso. Sabay pa nasabi nila Kuya Alan at Kuya Alex. Hindi ko alam ang gagawin. Nakakahiya naman lumapit ngunit mas nakakahiya kung hindi ako lalapit dahil mapapahiya sigurado sa Ethan. Miss Lady in Black. Muli ay sabi ni Ethan. Dahil sa panunukso nila kuya ay napatayo na lamang ako. Ngayon ko nga lang na-realize na wala sa tabi ko si Olive. Wala siya dito sa table namin. Kuya, si Olive nasan? Kasama ni Thea. Sumama nag-restroom. Sagot ni Kuya Allen. Ngayon ko lang din napansin na wala na pala sa Ate Thea. Lumapit ka na, bunso. Pinagtutulakan na nga nila ako. Napatingin ako sa paligid. Sinuyod ko ng tingin ng bawat pwesto ng mga bisita ni Ethan. Ang hindi ko inaasahan ay ang mahagip ng paningin ko ang kaisa-isang lalaking nanakit sa akin. Siya lang ang nakatayo sa pwesto na ng table at nakatingin sa akin. Kahit malayo ay alam kong sa akin siya nakatingin. Si Owen. Hindi ko inaasahang makikita ko siya. Ano pa nga ba ang aasahan ko? Nakalimutan kong kaibigan nga pala siya ni Ethan. Kanina naman ay nakita ko si Kuya Oscar ngunit wala sa isip ko nandito din pala siya at dadalo sa birthday ni Ethan. Nasaan si Vivian?
Bakit hindi niya kasama? Wala na akong pakaalam sa kanya, kahit na magkasama pa silang dalawa. Ayokong umiyak na lang na umiyak sa taong walang kwenta. Muli ko siyang sunulyapan. Hindi pa rin niya inaalis ang paningin sa akin. Napansin kong walang nagbago man lang sa kanya. Inaamin kong napakagwapo niya pa din hanggang ngayon. Parang hindi man lang nadagdagan ng kanyang edad. Bunso, ano na? Lumapit ka na kay Ethan? Napakurap-kurap ako nang marinig ang boss ni Kuya Alex. Naibaling kong paningin kay Kuya sa kataas noong naglakad, palapit sa kinaroroonan ni Ethan. Para akong bida sa palabas sa TV. Confident na naglalakad palapit sa aking Prince Charming. Siguro, oras na rin para bigyan ng chance sa Ethan. Si Ethan na walang ginawa kundi ang tulungan ako. Kami ng anak ko. Si Ethan na napakabuti sa amin. Oras na para suklian ang mga ginawa niya sa amin. Napangiti na lamang ako nang salubungin niya ako. Siya na naglakad palapit sa akin. Inabot ni Ethan ang kamay ko. Para tuloy ako naging Disney princess na kailangang alalayan ng prinsipe. Lumakas ang hiyawan sa paligid. Rinig na rinig ko ang hiyaw ng mga kuya kong sabik na sagutin ko si Ethan. Can we dance? Tanong sa akin ni Ethan. Hindi ko alam kung bakit naisipan ko pa na balingan ang kinaroroonan ni Owen kanina. At nakita ko nga ito na nakatingin sa amin. Napansin kong titig na titig siya sa kinaroroonan namin ngayon ni Ethan. Angel? Ha? Oo naman. Pumayag naman ako. Naramdaman ko ang kamay ni Ethan na nasa bewang ko. Ipinatong naman niya ang kamay ko sa kanyang balikat. Thank you, Angel. Anya, bakit ka naman nagpapasalamat? Hindi mo lang kasi ako pinatawa, kundi nagawa mo na rin pangindiin ang puso ko. Nahampas ko ang dibdib niya nang wala sa oras. Nagiging corny ka na ha? Asar ko sa kanya. Nagiging corny yata ako kapag ikaw ang kaharap ko. Anya na parabang nahihiya. Natawa na lamang ako. Tumikim siya. Alam mo ba kung anong gusto ko ngayon sa birthday ko? Sambit niya habang nakatitig sa akin. Ano? Muli ay napatikim siya. Actually, napag-isipin ko na rin ito, Ethan. Matagal ka na rin kasing naliligaw sa akin. And maybe, it's time na rin para sagutin kita. Nalaki ang kanyang mga mata. Sigurado ka? Nagkamali lang ba ako nang narinig? Halos hindi siya makapaniwala. Hindi. I mean, oo. Sinasagot na kita, Ethan. Ito yung birthday present ko sa'yo. Ang sagutin ka. Ani ko na ikinatuwa niya ng sobra. Binuhat pa nga niya ako na parabang wala ibang tao sa paligid. Uy, teka. Maraming tao. Natatawang sabi ko. I don't care. Anya, hindi niya ako pinakawalan. Nanatili pa rin ang pagbuhat niya sa akin habang nakatayo pa rin naman ako. Rinig na rinig ko ang hiyawan mula sa table namin. Ang anak ko, boses ng anak ko nangingibabaw sa lahat. Sa wakas, ibinaba na rin ako ni Ethan. Pumunta kami sa table namin. Isa-isang bumati sila kuya sa amin ni Ethan. Oh, sa wakas bunso, sinagot mo na din si Ethan. Yun ang pinakahihintay naming lahat. Ani Kuya Allen, ngumiti na lamang kami ni Ethan. Boyfriend ko na si Ethan ngayon. Thank you, Mommy. You answered my prayer. Ani naman ang anak kong isa sa sobrang nasiyahan sa mga oras na ito. Sana naman mahalin mong kapatid namin, Ethan. Hindi katulad ng ginawa ng kanyang past. Ayoko na kasang maulit pa yun sa kapatid namin. Nag-iisang babae lamang na kapatid namin sa Angel kaya mas nasasaktan kami kapag nasasaktan siya. Makakaasa kayo, Kuya. Sagot naman ni Ethan. Hindi rin nagtagal sa table namin sa Ethan. Iniwan niya muna kami para intindihin pa ang iba niyang mga bisita. Napansin ko nga na inaantok na si Olive. Humihikab na ito. Kuya, antok na si Olive. Bulong ko kay Kuya Alex. Ihatid na namin sa Olive. Maiwan ka na lang muna namin dito. Anya. Pero kuya, sabay na lang tayong umuwi. Samahan mo na muna sa Ethan. Di pa tapos ang party. Ihatid ka naman ni Ethan. Except kung saan pa kayo pupuntang dalawa. Makahulog ang tingin na iginawa ni Kuya sa akin. Angel, matuto ka na. Wag mo na munang ibibigay ang bagay na hindi pa pwede ibigay. Kuya naman, hindi naman ganoon. Porkat sinagot ko na siya, ibibigay ko na. Ani ko. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Sige na, mauna na kami. Diyan ka na muna, hintayin mo boyfriend mo.
Sige kuya, sa Olive, huwag niyong pababayaan. Paalala ko sa kanila. Ano akala mo sa amin? Pamangkin namin yan kaya hindi talaga namin yan pababayaan no. Napangiti na lamang ako. Nakalis na sila kuya. Hindi na nga sila nakapagpaalam pa kay Ethan kaya naman tinanong sa akin ni Ethan kung nasaan sila kuya. Ang sagot ko na lamang ay umuwi na. Nakaramdam na nga din ako ng antok. Hindi ko tuloy mapigilan na mapahikab na lang. Pasensya na. Inaantok ka na? Tumango na lamang ako. Gusto mo bang ihatid na kita? Pero hindi pa tapos ang party mo. Kung inaantok ka na kahit hindi pa tapos ang party, ihatid pa rin kita. Anya. Sige. Inalalayan niya akong tumayo. Nasa exit na kami ng venue. Nakakapit lang sa bewang ko sa Ethan habang naglalakad kami. Angel! Natigilan kami nang makarinig ng boses ng lalaki. Kilala ko ang boses na iyon. 5 taon na nakalilipas simula nang huli kong marinig ang boses na iyon. Angel! Muli tawag nito. Unti-unti ako napalingon at ganoon din naman sa Ethan. Hindi nga ako nagkakamali dahil ang taong nasa isip ko ay siya ngang tumatawag sa akin ngayon. Si Owen. Parang hinihingal pa nga ito. Para bang tumakbo ng ilang kilometro.